news ay tungkol sa malubhang paglabag ng pagdukot o kidnapping at seryosong iligal na pagkakapit o yung tinatawag nilang serious illegal detention. Ang kanilang mga komplikasyon, elemento at ang mga karampatang mga kaparusahan. Unahin natin ang kidnapping. Ang kidnapping ay ang tumutukoy sa marahas na pagdukot ng isang individual mula sa isang lugar kung saan ang individual na ito ay may legal na karapatan na naroon o manatili roon, tulad ng kanilang tahanan, lugar ng trabaho o iba pang mga lehitimong lokasyon, at paglipat sa kanila na labag sa kanilang mga kagustuhan. Mahalagang mapatunayan na ang aksyong ito ay nagaganap ng walang pahintulot ng biktima sa pagdukot sa kanya o presahang transportasyon sa kanya. Dumako tayo sa detention. Ito ay ang pagkakapiit ng walang nangyayaring pandurukot. Tumutukoy ito sa pagpigil sa kalayaan ng isang individual o ang pagkait ng kanilang kalayaan sa paggalaw. Maaring magpakita ito sa iba't ibang mga anyo, kabilang ang pisikal na pagkukulong o ang presahang pagpapanatili sa kanila o sa kanya sa isang lugar kahit hindi siya nakakulong, o ang paggamit ng psikolohikal o moral na paraan upang pigilin ang kanilang mga paggalaw. Mahalaga sa desisyon na itinakda ng People v. Ali, ipinaliwanag ng Korte Suprema na ang serious illegal detention ay nakasalalay sa konkretong pagkakait ng kalayaan ng biktima na may kasamang matibay na ebidensya na nagpapakita ng hangarin ng nasasakdal na isakutuparan ang gayong pagkakakiit. Ayon sa Korte Suprema, kahit ang pagpigil sa biktima na bumalik sa tahanan ay bahagi ng krimen na ito na sumasaklaw sa mga pagkakataon kung saan ang kalayaan ng paggalaw ay nahahadlangan. Pag-usapan naman natin ang mga paraan ng pagsasagawa ng mga ito. Una, kidnapping and illegal detention. Ang paraang ito ay sumasaklaw sa di makatarungang pagkakait ng kalayaan na isinasagawa ng isang pribadong individual na tumatagal sa higit sa 3 araw. O kaya ay kasama ang simulasyon ng pampublikong atoridad, malubhang pisikal na pinsala sa katawan ng biktima o mga banta ng pinsala. Ang demograpikong katangian ng biktima tulad ng pagiging minor de edad, babae o opisyal ng publiko ay naging bahagi rin ng pagsusuri. Dumako tayo sa kidnapping with ransom. Dito, ang mga pangunahing bahagi ay ang kinabibilangan ng pribadong kalagayan ng nasasakdal, ang di makatarungang pagkakapiit na may ransom bilang motibo, at ang walang legal na katwiran para gumawa nito. Bilang pagtatapos, ang mga paglabag ng pagdukot at seryosong iligal na pagkakapiit o serious illegal detention kasama ang kanilang mga bersyon na may ransom ay kumakatawan sa mga malubhang paglabag sa mga karapatang pantao at mga kapanatagan ng lipunan. Bilang mga tagapagpatupad ng batas, ito ay ating kailangang maunawaang mabuti. Hindi lamang para sa pang-akademikong diskurso, kundi pati na rin upang ipaglaban ang katarungan at pangalagaan ang kabanalan ng individual na kalayaan sa loob ng ating sistemang batas. Muli, ito ang inyong lingkod, Attorney Leo, nagsasabing kaalaman sa batas, gabay sa katarungan at kapayapaan. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.